Hello mga kapatid, magandang hapon po. Andito naman po ang inyong Ate Marie, Nanay Marie, Tita Marie at si Aling Marie ang inyong pong kakampi. Talakayin po natin itong tungkol kay Rodrigo Duterte na ito po ay nagkaroon ng tinatawag na kritikal na pagsusuri sa political na pagbalik ni Rodrigo Duterte. Ayan, ano? At ito po, habang patuloy na binabati ko si Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs at mga paglabag sa karapatang pantao, ang kanyang plano na bumalik sa politika ay patuloy na nakakakuha ng suporta mula sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang kandidatura para maging mayor ng Davao sa kabila ng mga kasong kriminal ay nagpapakita ng malalim na agos ng simpatya at pagpapahalaga mula sa mga tao sa kanyang nasasakupan. Ngunit ang tanong ay, ano ang kahulugan ng ganitong klase ng suporta para sa ating politika? No? Unang-una, ang pagbabalik ni Duterte sa kapangyarihan ay isang seryosong issue ng accountability. Hindi dapat mawalan ng bisa ang mga kaso laban sa kanya dahil sa popularidad at malawak na suporta na mayroon siya. Ang pagtangkilik ng mga tao sa kanya ay maaaring dulot ng isang ilusyon sa pagliligtas mula sa kanyang mga pulisiya. Ngunit ito ay nagpapakita ng malupit na pagwawalang bahala sa mga biktima ng extrajudicial killings at iba pang human rights abuses. Ang patuloy na pagsuporta kay Duterte sa kabila ng kanyang mga krimen ay nagpapakita ng kakulangan na edukasyon at kritikal na pagsusuri ng mga mamamayan ukol sa kanyang mga aksyon. Dapat itong magsilbing babala na ang demokratikong proseso ay hindi dapat ipagpalit sa popularidad o pansariling interes. Ayan, mga kapatid. Bigyan lang po natin ito ng opinyon o katwiran, Para sa akin, ang tanong ko po ay ito, paano mapapaglingkuran ni Rodrigo Duterte ang kanyang mamamayan sa Davao bilang isang mayor kung siya nga ay mananalong mayor, gayong siya ay nakapiit sa The Hague, Netherlands ng ICC, At ito po ay isang pangarap, ito po ay isang ilusyon ng mga DDS at ng mga kasangga ni Duterte. Para sa akin po, sa inyo mga taga Davao, hindi nyo na dapat iboto ang ganitong klase ng tao sapagkat hanggat siya ay binibigyan nyo ng pagkakataon na mapaupo sa politika o sa gobyerno o sa local government ninyo. Si Duterte po ay patuloy na maghahasik ng kanyang kabandag, ng kanyang kasamaan, lalo na ngayon na siya'y nakatikim na ng kulungan at patuloy nalilitisin ang kanyang mga katarantaduhan na ginawa sa ating kapwa Pilipino, sa ating bayan. Mga kapatid, malamang na ipinagkaloob na talaga ng Diyos na mapalayo na si Duterte sa Pilipinas. At yan na sana ang ating panghawakan upang di na siya makabalik. Nasa sa inyo po ng mga taga Davao kung ninanais nyo ulit na magkaroon ng leader na mamamatay tao. Nasa sa inyo po yan kung ibabalik nyo pa si Duterte sa inyong puder at sa inyong buhay. Ang mga DDS po ay walang magagawa kung ang maraming mamamayan ang hindi natatanggap sa mga Duterte. Mga kapatid, nasa inyo pong mga kamay dyan sa Davao, mga Davaoenyo, nasa inyong kamay katatahimik ng inyong probinsya at madadamay na rin na maging tahimik ang bansang Pilipinas. Alam nyo, kung ako sa inyo mga taga Davao, isumpa nyo na nagkaroon ng mga Duterteng humawak sa inyong buhay, sa inyong kapakanan, sa inyong kinabukasan dyan sa Davao. Marami pa kayong mararating, marami pa kayong magagawa, marami pa kayong maisasalba na mabubuting bagay kung kayo ay walang humahawak na berdugong katulad ni Rodrigo Duterte. Aanin nyo ang mga ganyang klase ng mga tao na naturingan ng mga protektor ng droga, naturingan ng mga mamamatay tao. Matutuwa ba kayo na kayong mga taga Davao ay nadadamay sa sama ng kanilang pangalan?
Matutuwa ba kayo na nadadamay ang inyong mga buhay-buhay at ang pagiging Davaoenyo ninyo ay nadadamay sa masamang gawain ng mga leader na umupo dyan sa inyong LGU gaya ng mga Duterte? Marami pong Davaoenyo ang matatalino. Marami pong Davaoenyo ang may mga isip, may pagmamahal sa kapwa. Bakit hindi yan ang inyong iupo? Dapat po, pagkaisahan nyo na hindi na dapat mapabalik ang mga Duterte sa lugar ninyo. No po? Wala naman po silang magagawa. Alangan namang patayin nilang lahat ang tao sa Davao. No? Para masolo na nila ang Davao. Hindi po mangyayari yan. Huwag po kayong matatakot. Huwag po kayong magpapatakot. Huwag po kayong magpapasindak. At palagi lang po kayong kumapit sa ating Ama sa langit. No? Sapagkat siya po ang nakakaalam ng kapalaran ng bawat lugar, ng bawat mamamayan. Kung kaya't inilayo si Rodrigo Duterte sa inyo ay upang kayo'y manahimik na dyan sa Davao. Wala pong magagawa ang isang mayor na nakakulong. Hindi niya mapaglilingkuran ang kanyang bayan sapagkat hindi na rin naman po magtatagal at si Rodrigo Duterte ay tsak na mahahatulan. No po? Aanhin niya ang pagiging mayor. Sakim si Duterte sa kapangyarihan kung kaya't ayaw nila bitiwan ang magkaroon ng katungkulan sa kanilang bayan. Yan po ay isang pangitain na mga Duterte ay meron talagang pinangangalagaan sa kanilang lugar kung kaya't kahit minsan ayaw nila itong bitiwan bilang mga nakaupo sa kanilang lokal na pamahalaan. Maraming salamat mga kapatid. Yan po yung masasabi ko tungkol dito sa pagiging mayor kuno muli ni Rodrigo Duterte na ngayon ay nakapiit sa kulungan ng ICC. Salamat mga kapatid.